So, yun lang. Kaya talagang question ko po kung talagang okay ba siya. So yun. Ikaw ba? Okay ka ba? Baka mamaya ma-high blood ka sa taba mo na yan. Diba? Mga kabayan, sa taba na rin, baka mamaya ma-high blood to. So ayan, once again mga kabayan, nagbabalik na naman tayo. Anyway, no? Kaya kung natapos niyo yung unang video natin patungkol dun sa mga umangal din kaya sa mga nasabi ni Madam Inday Sara. So congrats sa inyo mga kabayan kasi napanood nyo. At ito naman pag-uusapan natin mga kabayan, itong mga huwadgong na naman mga kabayan. Itong mga huwadgong na tayo nagpabiglang press con kanina. At ayun, mapapansin nyo, nandiyan si Barbers, lahat sila mga kabayan, yung mga huwadgong nagsama-sama. At napag-usapan dyan mga kabayan yung pagdating ni Pangulong Duterte kung dadalo hindi. So, ayan, inimbitahan kita na mag-subscribe, mag-like, mag-share. Wala nang bago mga kabayan. At ayan, simulan na natin itong video na to. Pasok, Barbers! Sir, bukas Quadcom ulit tayo. Confirm ba na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Siya, meron. Galing tanong mo, Vic. Kala ko dito lang tayo muna sa property. Sige, hindi. We already sent out Kita mo mga kabayan, di ba? Natatawa si Barbers, no? Natatawa. Feeling siya dito? Tag doon? Feeling innocent mga kabayan. Sa mga nangyayari, yung mga tipong iwas pusoy mga kabayan, mga ganun yan. Mga ganyan padali ni Barbers. Sige, tuloy. invitations. Nireiterate lamang natin kasi nga yung dati na pinadala natin, kundi ako nagkakamali, during our second or third Quadcom hearing yan, napadala natin yung mga invitation yan, pero walang tugon, walang that's why we reiterated. Maaring hindi natanggap, maaring kaya nga Ito nakakapagtaka mga kabayan. No? Kung sinasabi nila noon, na nagpadala tong mga to, imposible mga kabayan na hindi matatanggap ni Pangulong Duterte, di ba? Kasi noong mga panahon na yung mga kabayan, hindi pa luto, no? Yung mga itatanong nila dyan, na hindi pa sila kompleto recados. Alam mo na mga kabayan. Kaya noon, talagang takot pa sila mga kabayan na magbigay ng invitation. Pinalalabas lang nila sa media, sa national TV, o sa national na pahayagan man, kung saan man yan mga kabayan, na sila nagpadala. Kasi kung nagpadala ka mga kabayan, alam naman mga kabayan ng mga kapulisan kung saan ba yung lugar ng ating Pangulo, di ba mga kabayan? Ngayon, pinablik nila mga kabayan yung invitation. Kasi ngayon, may lakas ng loob na silang padala ng invitation kay Pangulong Duterte. Alam niyo yun mga kabayan, di ba? Noon, wala namang public documents na nagpapahayag na ito, si ganito, ganyan, kailangan imbitahan, di ba? Ngayon mga kabayan, meron na, kaya nga tayo may upload nun kahapon, di ba mga kabayan? Okay, tuloy tayo mga kabayan dito sa mga proofs na to. itong invitation na ito, nagpadala tayo ulit. Natanggap po ba? Wala pa kaming feedback. I think we course it through the PNP na mapadala ito para mas mabilis. So, okay. Hopefully. No. Good morning po, good Congressman. Earl po from IVC 13. Sir, on another topic, sa press con po ni Vice President Sara Duterte and over the weekend, ilan po sa mga House leaders natin na nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa ilang mga statement na binitawan ng ating Vice Presidente. Any comments or reaction po on this one, sir? Thank you. Wala ko. Yung sa akin talaga, gusto kong tanungin kung okay lang ba siya Nag-aalala po talaga. Ito, isa pa rin itong EPS mga kabayan. Itong congressman na to, yan yung nagbasarado ng EPS din to mga kabayan. Kitang-kita nyo naman, di ba? Kita-kita nyo yung pagkaipal na itong mga kabayan, itong congressman na to. Ito mga kabayan ay representative ng mga riders mga kabayan. Pero anong priority nitong isang crooks na to mga kabayan? Anong priority ng isang crooks na to kung hindi dahil kay Colonel Busita mga kabayan? Hindi mananalo yung party list niya. Yung riders party list, di ba?
Ironica, nakasan mga kabayan ni Colonel Busita. Kaya nakapasok mga kabayan. Kaya nga dapat talaga yung party list na yung mga kabayan i-abolish na. Kasi naabuso mga kabayan. Katulad na lang nitong tao na to. Diba? Ano bang nagawa nito dyan? Sumali yan dyan mga kabayan. May tinatawag silang young guns. Kalukuhan itong mga to. Diba? Tuloy natin to sasabihin ito ni... Pero the statements were not even, for me, hindi na siya political eh. Parang it's a question of kultura. Nasa kultura ba nating mga Pilipino yung mga ganyan na statements? Ganyan ba tayo Nako, kulturang sinasabi mo, talagang wala sa kultura yung sinabi yan. Isipin mo mga kabayan, congressman yan congressman. Tapos sasabihin niya, yung daw sinabi na BP Inday Sara, wala sa kultura ng mga Pilipino. Come on. Pagka nga, nako mga kabayan, talingan natin na rin. Nalaki? Ganyan ba kapaligiran natin? So, talagang nanlilisik. Parang ba? galit na galit sa mundo. Naku, pagka ikaw talaga makikita, talagang magagalit sa pagmumukha mo, congressman. Ito mga kabayan, nung nakita ko to, nung nagsasalita doon na nagsasabi sila na kailangan mag-resign na ni Vice President, lalo ako nasuro sa mukha nito. Yung dati nun kay Abante, kay Paduano, kay Akop, kay kanino pa, kay Chua. Ayan, napasama na rin yung young guns na yan, mga kabayan, sa pinasusuraan ko diyan sa Congress. Kita ninyo yung tinatrabaho ng mga kongresista na to, di ba? Kita niyo mga kabayan, kaya dapat yung mga party list na yan, wag nang iboto. Kasi wala mga kabayan. May ilang party list mga kabayan na okay yung tinatrabaho. Talagang kung ano yung kanilang pinangako during campaign at kung ano yung nire-representa nila, yun talaga yung tinatrabaho. Pero ito mga kabayan, yung mga mukha na yan, wala. Tuloy tayo mga kabayan kasi ang haba ng live na to, baka lalo tayong maba. So, yun lang. Kaya talagang question ko po kung talagang okay ba siya. So yun. Ikaw ba? Okay ka ba? Baka mamaya ma-high blood ka sa taba mo na yan. Diba? Mga kabayan, sa taba na rin, baka mamaya ma-high blood to. Pagka nag-retaliate na naman si BP Inday Sara, or di kaya pag pumunta dyan si Pangulong Duterte, baka dyan ka ma-high blood, At takihin ka sa puso sa risbak ng mga Duterte. Apalo si Hello? Congressman Rog, your comment? Well, I have to agree with si Congressman Ortega. I think it's a cultural issue, especially yung relation to dun yung sa disgraceful yung bangkay. And I think most of the people have already complained po, no? I think People already complain. Yung kayo ang nagko-complain. Sa dami ng comment ko dun sa TikTok account ko, imabot ng 4,000 comment. Wala nagko-complain. Kayo lang ang nagko-complain kasi alam ninyo sa sarili ninyo diyan na kailangan nyo ipagtanggol yung pinagtatanggol ninyo. Diba mga kabayan? Kasi kailangan lang gumawa ng panibagong issue, no? Na kailangan, ito pala si OVP, hindi na tama sa pag-iisip, ganyan-ganyan. Yung naman si OVP mga kabayan, pagkatapos niya mag-interview doon, nagsayaw-sayaw pa sa TikTok mga kabayan. Diba? Yung kanyang interview na yun, yung press ko na yun, tipong talagang inaasar to mga crooks na to mga kabayan. Kahit si Remulla mga kabayan, nagbigay din ng statement dyan, pero syempre hindi na natin lalagay dito kasi kailangan nakalive tayo kasi sobrang haba nitong video na to mga kabayan. it doesn't really involve any comment on our part as congressmen, and we leave it siguro to the people to decide on how they would see that as qualities of a leader. You know po. We'd like to acknowledge also the arrival of Congressman Jay Kung Hun. Good morning, Congressman Jay. And you can also direct your questions to him. Sir, follow up. Go ahead. Following up with that lang po, some of the Young Guns leaders requested psychological evaluation for the Vice President, sir. Would this be firm or may re-recommenda daw po ba tayo na... Suggestion lang naman yun. Hindi naman... Kita mo itong mga bastos na to, diba? Yan yung mga young guns.
magre-request ka ng psychiatrist, ganyan, evaluation. Kita mo yung mga yan, mga kabayan. Dapat itong mga tong sinapsychiatrist, mga kabayan. Kasi isipin mo, yung safe house, kailangan mong i-public, kailangan mo ipaalam sa public kung nasaan yung safe house. Kung di ba naman itong mga tulonggas, dapat itong mga kabayan na nagpapacheck sa, sa mga doktor na psychiatrist. Kasi kung matino mga kabayan ang pag-uutak nitong mga congressman na to, nitong mga crooks na to, isipin mo, gusto mong malaman ng publiko yung safe house. Kung yan may tama talaga mga yan sa pag-iisip mga kabayan. Malaki ang tama mga kabayan. Sobrang laki. Okay, tuloy mo dyan, taba. Una-una, hindi rin naman ako pwedeng magrekomenda at wala rin akong kilala. Kasi so far parang okay pa naman ako. So Kita nyo, ang lakas mang asar, di ba? Pag sila ang inasar ng Vice President, ngal-ngal na dito sa press con, di ba mga kabayan? Tuloy. Pero the people have seen the interview. So parang may something. Ewan ko. Oo. Parang punong-puno ng galit, saka parang parang yung mga lumabas sa ating mga pahayagan, para talagang parang hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. Sir, Kayo ang nagme-meltdown mga kabayan. Itong mga kongresista na to, nagme-meltdown sa nangyari doon sa mga narinig nila. Kasi kung itong mga to hindi nagme-meltdown at hindi napaparanoid mga kabayan doon sa pahayag ni Madam Inday Sara doon sa press con, sa palagay ninyo, papatol tong mga to? Di ba hindi? Kasi hindi sila apektado. Dapat hindi sila magbibigay ng mga statement press con na yan. Kasi apektado sila mga kabayan. Apektado sila dun sa sinabi ng OBP na well kaming mga nandito, normal na Pilipino, hindi kami apektado, masaya pa nga kami. Diba? Masaya pa kami kasi yung pinakikita lang doon ni OBP, no? Yung pinakikita lang doon ni OBP, ay hindi nyo kayang gawin. Diba? Hindi porket yung OBP natin ay babae, hindi niya kayang bara-barahin kayo mga tulong kaibigan. Diba? Hindi pwede yung mga padalin nyo na yan. Sala yan. Yung kasi yun ang lalabas sa news juicy So, dito naman sa Quadcom, from the start, we've been evidence-based. Kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry, very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni Attorney Sal Panelo kanina sa interview, hindi naman daw publicly sinabi ni VP Sara yon, parang sa group chat lang daw yon. Doon sa sinabi na huhukayin nyo, yung paghukay. Hindi, magaling talaga siya sa ganun. Yung kasi siya yung official interpreter dati nung dating Pangulo. So, Parang punong-puno ng galit. Pwede bang? Ay, Yes. sorry. Punong-puno ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo ganun yung nangyari kay and you even mentioned Kong Ortega na parang may meltdown or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkagagan? Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin. Ito pa nagsabi mga kabayan, si Congressman Akop na nawawala ng decency. Ano ba yung ginagawa niya doon sa Quadcom ko mga kabayan? Kung ito ay may delikadesa mga kabayan, nakabubulong na tayo. Sa palagay ninyo, ganun ang gagawin niya na pagdinig doon sa Quadcom mga kabayan? Yung tipong meron ng sagot, gusto pa niyang hanapan ng butas para lang may mali siya makita.
Oh, di ba? Kung may delikadesa itong matanda na to, ha? Mukhang ulyaan na rin itong matanda na to, mga kabayan. Akalain mo yan? O, sige, tuloy mo nga. And sometimes, yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Kita mo nga, doon nangakasar pa. Kung yung galit mga kabayan, hindi ganun yun. Kasi kung galit si Madam Inday Sara, eh baka umusok ang ilong nun. Subukan yung agawin yung daladala ng tumbler, sigurado. Ewan ko lang kung di talaga to hukayin yung bangkay ng senior. Eh dadamay pa yung junior, di ba? Pati kayo, madadamay kayo diyan. Di ba? How you manage these things, it's a test of your character. So in the case of the Vice President, ay lumalabas po yung flaw sa kanyang character. Kasi natatalo ng kanyang galit. Yun po yung aking nakikita as far as this representation is concerned. Maraming salamat po. Sir, hello po. Parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng Kamara. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag-a-adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag-iimbestiga sa kanyang paggamit po ng pondo? Sa ganang amin, the performance of one's duty should be the primordial consideration. Trabaho po namin yun eh. And therefore, Ang galing din talaga nito ni Congressman Akop magsalita ng kabayan. Ayan. Mapapabilib ako ng tao na to, mga kabayan, kung di natin alam din yung mga pinag-aagawa niya sa huwad ko, di ba? Para maging patas, Congressman Akop, ang gawin mo, magpatawag ka din ng doon sa confidential fund ng ng presidente. Para maging patas ang laban. Kita mo yan, ha? Yung blood control, binangga. Nung bumaha, ang lakas ng hangin. Di ba mga kabayan? Totoo naman yung sinasabi ko eh. Kahit naman panoorin nyo sa balita eh. Di ba? Dapat iniimbestigahan din yung flood control na yon. Kasi sobrang laki mga kabayan ng budget. 1.4 billion isang araw. Tapos yung sa ODP, 125 million. Big question sa inyo. Yung kay Martin Romualdez mga kabayan na 1.2 billion na isang araw lang ginastos sa Davao. Ay bakit din ito mga tayo bigyan ng pansin nyo at imbestigahan, di ba mga kabayan? Kasi, come on mga kabayan, 125 million confidential funds versus sa 1.2 billion na ginastos sa isang araw. Come on. Partida, 11 days yung kay Madam Inday Sara. Itong kay Romualdez, isang araw lang. Yung budget dun sa flood control, 1.4 billion. Isang araw lang din yan, mga kabayan. Tapos itong mga to, yung 125 na confidential fund ang tinututukan, kung di ba naman talaga itong mga to bias. Dapat walang let up to show what really happened insofar as the confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education when she was still the Secretary. Kasi ngayon mga kabayan, i-check nyo kung ano ang ratings ng Department of Education. Noong panahon na si Madam Inday Sara ang nakaupo doon mga kabayan, number 1 ang posisyon ng Department of Education. Diba? Panahon yun ni Madam Inday Sara mga kabayan. Ngayon, i-check ninyo yung standing ng DepEd. Wala na siya sa number 1, parang nasa number 6 yata or number 5. I'm not sure, pero wala na siya sa number 1 mga kabayan. Kaya yung sinasabi nila dito na walang magandang i-contribute ang OBP sa DepEd, you're wrong, Mr. Akop. You're wrong. You're beside incontent. You're lying. You're lying. Tuloy. pag magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance with our mandate. Ganun po ang paningin namin doon. Okay. Sir, Before that, we'd like to acknowledge the presence also of our Senior Deputy Speaker, Dong Gonzales. Good morning. Okay, continue. Sir, yung dito sa nakita nyo na, sabi nyo nga may meltdown,
kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa press con niya? I think we would not be in a proper position to determine that. Siguro, it would be recommended that she should see a psychologist or psychiatrist. Committee on Human Rights, our co-chair sa Quadcom, Congressman Benny Abante. Good morning. Mr. Chair, Oh, ito na naman si Boy Dila, mga kabayan, siya naman ang i-interview. Siya naman ang magbibigay ng pahayag. Ano, buti hindi na, sa bagay nga mga kabayan, ano, yung mga devils daw, hindi naman talaga natatakot sa mga cross. Diba? Kahit sa movie mga kabayan, hindi na natatakot yung devil sa cross. Tuloy, Mr. Boy Dila. In addition to that, na sinabi po ni SDS, alam nyo, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na... Paano hindi lalaki mga kabayan yung... paano walang magagawa? Paano hindi walang magagawa si former President Marcos Sr.? Come on, man, 2 dekadang naupo yan. Ano ba, Mr. ano ba to? May tawag sa kanya mga kabayan, parang nakita ko yata Mangkanor. Hindi ako makabi ng mga kabayan. Nakita ko lang yun, Mangkanor ang tawag dito. Pambira, tuloy. Inakusahan siya na diktador at napatalisik siya ng ating pong mga Kita mo, itong kalukuhan itong tao na to. Ulitin nga natin sinabi niya. kabayan. Inakusahan siya senior. Malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador at alam mo ba sinasabi mo, Mr. Congressman, ano ba pangalan nito? Nakalimutan ka na, si Mr. Google. Nalalaman mo ba sinasabi mo akusasyon na diktador? Loko ka ba? Ano ba nangyayari mga kabayan dito sa mga huwadkom na to at hindi na alam ang pinagsasabi? Ay ako mga kabayan nga, nabasa ko sa libro na yan nag-declare ng martial law. Tapos sabihin mo na hindi siya diktador, allegation ay malaki ang sapak nitong mga kabayan. Kung malaki din ang sapak natin, mas malaki sapak na ito. So isipin mo na hindi daw diktador yung na allegation lang daw yung diktador. Ay martial law nga, nagkaroon nga ng martial law. Loko-loko talaga, pambihira. napatalisik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapos sa West Philippine Sea, medyo parang sa mga nagmamahal, lalo na yung mga Marcos. Kung may nanonood sa inyo dito na mga taga Laguna, mga kabayan, wag nyo nang iboto yan. Lalo na yung mga naapektuhan ng batas militar ng panahon ng Marcos Sr. na sinasabi nitong aligasyon. Araw-araw nga yun, ay kada taon nga sineselebrate yung martial law, tapos ngayon sasabihin ito aligasyon. Ay my goodness mga kabayan, nalulula tayo din sa mga pahayag nito ni Dan Fernandez. Kasi ito ginawa nito mga kabayan, di ba, mangkanor to sa TV. Sa ano ba yun? Sa mga movie, di ba? Kaya siguro hindi nito alam na yung si Senior Marcos, diktador. kaya nga nagsiselebrate kada taon ng martial law. Kahit yan mga kabayan, nakasulat yan sa libro. Tapos nga sasabihin nito, ay, di ako makamubon mga kabayan. Si Boy Google talaga. Dapat nag-Google ka muna bago ka nagpunta diyan ang alam mo. Pambihira talaga. Loyalist, na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo. Napakasakit po nun. And we have to be careful with our statements, Marami pa ba ngayon mga kabayan na loyalist? Kasi napapansin ko sa dami ng comment kong nare-receive sa aking isang social media account mga kabayan. Wala na mga loyal. Wala na mga kabayan loyalist akong napapansin to. Ilan-ilan na lang. Kung may comment na 1,000 mga kabayan, ang video na ina-upload ko, siguro makikita ko doon siguro kung i-rate natin ng 100%, siguro mga 2%. Tuloy!
Kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. We hope that this will not happen to the Vice President. But definitely, somebody might file a case against her. At nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Kalukuhan mo? Anong merits na isasampan nyo diyan? Ha? Ano kayong merit mga kabayan na isasampan mo doon sa nag-isip? Ha? Naisip na hindi naman ginawa. No, mga kabayan, logic mga kabayan. Ano ba ang, kung napanood ninyo yung buong press con ni OBP, anong batas ang makakapagsabi na mayroon siyang nilabag doon sa mga nasabi niyang statement? Comment niyo mga kabayan kung meron dito nakakalam dyan. Pero pagkakaintindi ko at nasabi na rin ni Atty. Libayan na wala doon na walang makikita doon na nilabag na batas mga kabayan. Maaring nilabag sa inyong pananaw mga kabayan, pero sa batas, sabi ni Atty. Libayan, wala. Kaya itong sinasabi dito ni Dan Fernandez, nako, tama ka na nga Mr. Dan Fernandez. Tama na rin tayo dito mga kabayan, sumasakit yung lalamunan natin. So anyway mga kabayan, ganyan lang naman yung nangyaring press con dyan about sa yung pagpunta ni Pangulong Duterte, yan yung mga supply nilang sinasabi dyan sa interview. Pero sige, pagbigyan pa natin ha. Ituloy pa rin natin ng konti mga kabayan bago tayo magpaalam. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Sir, clarification on the invitation kay former President Duterte. 18 pa po yun, October 18, yung reiteration ng invitation ninyo. Meron na po bang feedback from the PNP kung na-deliver man lang po doon sa bahay itong, at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation kina Senator Bongo and Senator De La Rosa? Well, dun sa previous invitation that we sent, I think, kundi nga ako nagkakamali, during the second or third Quadcom hearing yun, open-ended yun until we conduct these hearings. Open invitation po yung aming invitation. We only had to reiterate kasi para matagal-tagal na rin yun. This is already the 9th and going to be the 10th hearing of the joint committee hearing. So that's why we had to send and reiterate the invitation. Pero I understand may sulat din po kayo kay CIDG Chief Yes, we to did. ensure na may magre-receive, may feedback na po. As we speak, wala pa kaming nakukuhang feedback. But we had to course it through the PNP kasi sila ho'y nakakalam ng address doon sa area. And we always do that naman. Wala na mga kabayan, wala na silang sense dito mga sinasabi. Ako'y tinatamad na rin magbigay ng reaksyon sa mga pinagsasabi nila dito. Kasi hintayin na lang natin mga kabayan na dumating si Pangulong Duterte dyan sa gagawin nila na hearing, no, patungkol dyan sa war on drugs ng dating administrasyon. Ito si Barbers, wala siyang paninindigan, hindi katulad ni Congressman Richard Gomez. Yun, believe ako doon at kay Congressman Marcoleta, yan mga kabayan. Basta sa PDP, yan, meron tayong lineup dyan mga kabayan na hahalal ngayong 2025. Siyempre mga kabayan, ayan, medyo napahaba tayo dito, napasarap tayo, almost 30 minutes tayong nagngangawa dito mga kabayan. Ayun, maraming salamat mga kabayan sa inyong pagsama sa video na to. Siyempre kung bago ko pa lang sa ating channel, huwag mo nga kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, nasa ganon mga kabayan, mas marami pa makapanood sa atin. At siyempre, mag-comment ka na rin mga kabayan ang mabasa natin, yung inyong mga opinion at inyong reaksyon patungkol dito sa mga House of Crooks na to mga kabayan. So adios mga kabayan, see you sa susunod na video, ingat kayo palagi at Duterte lang mga kabayan ang malakas.